Hello, Future Arcrim. So, this is Mrs. Steve Lee Arcrim. So, for today, yung video natin is about GCTA kasi merong nagtanong about sa GCTA kung paano daw ito i-compute. Okay? We have two questions here na i-discuss natin. And then, ituturo ko kung ano ba yung foundation ng GCTA and kung paano ba siya i-compute. Okay? So, ang tanong natin dito is, how many days will be deducted from an inmate for each month for his good behavior during his 7th year in prison? So, ito yung mga choices natin. 20 days, 23 days, 25 days, or 30 days. So, syempre, bago natin to sagutan, i-discuss muna natin yung foundation ng GCTA or Good Conduct and Time Allowance or Good Conduct Time Allowance rather. So, meron tayong batas na tinatawag na RA 10592 wherein kilala to bilang GCTA law pero hindi lang to about sa GCTA. Ito yung mga amendments galing sa revised penal code pero hindi naman yun importante kung ano yung mga nakalagay doon kasi ang pinaka-importante lang na alam mo is ano ba yung foundation ng mga time allowances. Okay? Time allowances lang, huwag ka na magkabisado ng mga RA na yan or kung ano yung mga inamend dito sa batas na to. Okay? So dito, ang pag-uusapan natin is about the good conduct time allowance. So ano ba pag sinabi natin good conduct time allowance? So this is privilege granted sa prisoner. Okay? Pag sinabi nating prisoner dito, it is whether detained or convicted by final judgment. So hindi lang pala ang GCTA, hindi lang pala to para sa mga convicted prisoner sa loob ng kulungan. Okay? Pwede din to doon sa mga detainee. Okay? O dito nga pala sa RA 10592, ni-require din ang mga district, municipal jails, and provincial jails na magkaroon na tinatawag natin na MSEC. Okay? MSEC. Okay? So, yung MSEC, ayan, na-discuss ko na yan sa mga ibang videos natin. So, hindi na natin yan i-discuss dito. Pero, basically, yung MSEC, yan yung mga nag-evaluate doon sa mga recommendations. Okay? Recommendations na nare-receive na kung ang isa bang detainee or convicted prisoner is eligible to avail the GCTA. So, ano nga ba yung GCTA? Pag sinabi mo kasing GCTA, ito yung parang reduction, okay? Reduction of his jail or prison term every month every month ng actual detention or service of sentence. Bakit ba to binibigay? This is a reward, okay? Reward to for good conduct and exemplary behavior ng isang prisoner. Again, pag sinabi nating prisoner dito whether detained or convicted by final judgment. Okay? Yun lang yung sense ng GCTA, Good Conduct Time Allowance. Ang sense lang neto, ibinibigay to sa isang prisoner dahil maganda yung pag-uugali niya sa loob ng kulungan. Paano ba nasusukat yan? Siyempre, hindi siya gumagawa ng kahit na anong infractions. Okay? Infractions na sa loob ng kulungan na naka-detailed yan doon sa ating BJMP manual. Okay? Yun yung nagiging basihan and syempre yung mga heads ng mga office na yan, pwede silang gumawa ng recommendation and yun nga yung ipinapasa nila sa MSEC. Okay? And then yung MSEC yung magre-review and mag-evaluate kung dapat ba talagang bigyan si prisoner ng GCTA. Okay, ano nga ito yung ito yung ating illustration for the GCTA at GCTA at wag na wag kang magbo-board exam nang hindi mo kabisado to. Kasi pag hindi mo kabisado to, mahihirapan kang sagutin yung tanong sa GCTA kung ilang days ba yung nababawas sa kanila kada buwan. Depende kung anong taon yung tinatanong. So basically, tandaan mo to, kailangan mo talagang i-memorize to. So 1 to 2 years, 20 days. 3 to 5 years, 23 days. And 6 to 10 years, 25 days. And 11 years above, 30 days. Okay? Huwag mong kalimutan, paano ko ba kinabisado yan? Inuna kong isulat yung araw. 20, 23, 25,
30. Ayan, sinulat ko muna yung araw, tsaka ko sinulat to. 1 to 2, 3 to 5, 6 to 10, 11 and above. Now, yung question natin dito, i-ratio natin. Ang sabi kasi, ilang araw daw yung madededuct? How many days will be deducted sa inmate each month kung mayroon daw siyang good behavior during his 7th year in prison? So, kung nung 7th year na daw niya in prison, ilan daw yung days na madededuct sa kanya para daw dun sa good behavior niya. So, sa 20 days, ano ba to? Pang ilang taon ba to? Di ba yung 20 days natin from 1 to 2 years? Pag 23 naman is 3 to 5 years. 25 days naman is for 6 to 10 years. And yung 30 days natin is for 11 years and above. Ayan ha, madali lang niyang tandaan. 20, 23, 25, 30, 1 to 2, 3 to 5, 6 to 10, 11, and above. Okay? Ito lang yung tatandaan mo talaga dyan para masagot mo tong easy question na to. So, the answer for this one is Charlie, 25 days. Kasi pasok siya sa 6 to 10 years. Kasama yung 10 years dito ha, inclusive yan. So, ang tanong sa atin, paano daw mag-compute? Pero ang tanong muna, lumalabas ba to sa board exam? Yung pag-compute na yan. Before, okay. Before, yes, lumalabas yan sa board exam sa old curriculum. As far as I can remember. Pero for new curriculum, wala pa akong nakikitang question. Pero if meron na kayong nakitang question sa new curriculum na to, let me know or i-comment nyo na lang. Okay? So, ang tanong dito, determine daw natin yung total amount ng GCTA niya na na-earned niya expressed in days by an inmate na nakapag-achieve ng monthly good behavior credits during the 3rd year up to 5th year of his sentence. How many days will be deducted from his prison term? Okay? Ang pinaka-importante dito sa tanong na to is kung ilang taon ba siya. Okay, yung ilang taon ba siya nakapag-earn nung GCTA niya. Ang given dito is yung 3rd year up to 5th year. Ibig sabihin, kasama yung 4 and kasama yung 5. Paano ba natin i-compute kung ilang araw yan ang madededuct sa prison term niya? Kung kada buwan ay merong nababawas sa kanya. Ngayon, sagutin mo muna, ilan ba yung nababawas sa 3rd year up to 5th year niya? 'Di ba? 23 days. Yan. So, alam na natin yung isang given, 23 days. Ngayon, ilang buwan ba ang binigay? 'Di ba? Ilang taon ba ang binigay? 3 to 5 years. 3, 4, 5. Ibig sabihin, etong 3 years na to, etong 3 taon na to, ilang buwan ba meron dyan? Diba? This is 12 months, 12 months, 12 months. Ibig sabihin, 36 months in total. Kung kada yung 36 months pala na yan, kung kada buwan niya, nababawasan siya ng 23 days, paano natin i-compute para matotal natin? Malamang i-times natin yan. Multiplication. I-multiply mo lang yan sa 23 days. Okay? Kasi ayan yung given eh. 3rd year to 5th year niya, 23 days yung nababawas sa kanya eh. Kaya ayan yung ilalagay mo dyan. So sabihin na natin, di ba, 3 years, meron tayong 36 months, times mo ngayon yung 23 days. Yan. Kailangan mong i-solve yan manually kasi hindi naman po pwedeng magdala ka ng calculator. So, dapat alam mo to kasi sobrang easy lang naman ito. So, 3 times 6, 6, 12, 18, 8, carry 1, 6, 12, 18. Yes. 3 times 3, 9, plus 1, 10. 2 times 6, 12, carry 1. 2 times 3, 6 plus 1, 7. Dito ka na mag-addition. 8 to 8. So, the answer would be 828 days. Ganyan lang kadali mag-compute ng GCTA if ever na i-ask yan sa board exam. Okay? Ganyan lang kadali. Basta i-highlight mo na kaagad yung given sa tanong, which is ang hinahanap, total amount in days, tapos 3rd year up to 5th year ng sentence niya. Okay? Ito yung amount, okay? Ito yung days, sorry. Ito yung days na madededuct sa kanyang prison term, 828 days. Okay? Kasi ang pinaka-essence ng GCTA is para
mabawasan yung sentence niya at mas mapabilis ang kanyang paglaya. So, sana na-gets kung paano yan sinusolve or kinakalculate. Sobrang dali lang. Hanapin mo lang yung hinihinging given and kung ilang taon ba yung included sa given at i-times mo lang siya. I-multiply mo lang. Yan, kung ilang days. Kaya nga dapat kabisado mo talaga to. Kasi hindi ka makakasagot kung hindi mo kabisado yan. Okay? Meron pang tanong sa new curriculum. Ang sabi doon, the following may grant GCTA except one. So, included sa choices is president. So, yun yung incorrect answer. Bakit? Kasi itong tatlo lang na to, yung mga authorized official to grant time allowances. Sino-sino ba yung mga yan? Director of Bucor, Chief BJMP, and yung warden ng mga provincial, district, city, and municipal jail. Etong tatlo lang ang pwedeng mag-grant ng time allowances. Wala nang iba. Hindi si President, hindi si Senate. Okay? Ito lang, tatlo na yan. Tandaan yan kasi lumabas na yan sa board exam. So, possible, may itanong. If ever ba nag-grant na ang GCTA, pwede pa ba siyang i-revoke o bawiin? The answer is no. It is stated under the RA 10592 na ang sabi doon, allowances such as GCTA, TASTM, and yung STAL, once granted by authorized officials, itong tatlo na to, shall not be revoked. Okay? Hindi na siya pwedeng i-revoke. For example, nabigay na tong 828 days na yan. Granted na yan. O, di ka-calculate na yan, ibabawas na yan dun sa sentence niya. Hindi, tapos meron siyang ginawang kasalanan. Hindi na siya marirevoke. Pero yung hindi na siya makakapag-earn ng mga susunod na GCTA kasi meron na siyang na labag na infraction sa loob ng kulungan. Okay? Ito nakasaad yan talaga sa batas ha, shall not be revoked once granted. So yun lang naman yung importanteng points na kailangan mong matandaan dito about sa GCTA. So sana natuto ka, follow for more videos.